Good morning po, JCF. Yawn! Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga nanonood sa inyo pong mga tahanan. Nasaan man po kayong parte ng mundo. Thank you po sa Lord sa pribilehyo po na muli po ay makasama kayo ngayong umaga at magamit po niya upang magbahagi po ng salita ng Panginoon. Yan. Family Matters. Sino po rito ang mga anak? Taas nga po kamay. Ay, konti lang. Yung iba sumingaw lang. Mga magulang na po, taas kamay. Marami-rami din. Pakaganda po nung atin pong preaching series ngayong buwan. Dahil po katulad po ng sinasabi po namin, o alam nyo na rin po ito, na ang pamilya po ay under attack ngayong mga panahon pong ito. Bago po tayo magsimula, mga kapatid, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Dalangin po tayo. May Panginoong Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you po dahil po muli naging kalooban mo na kami pong mga anak mo, lalo na po dito sa Grace Abounds Christian Fellowship ay magkatipon-tipon po sa bahay-sambahang ito. Thank you, Panginoon, sa pagkakataon, pribilehiyo na kami po ay makaawit ng para sa inyo, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, purihin ka, pasalamatan ka at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat din po dahil meron kaming pagkakataon na makinig, mag-aral po ng iyong salita. Hinihiling po namin, Lord, na sana po sa pakikinig namin ay maparangalan ka po namin, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Panginoon, na ako pong inyong lingkod ay itago niyo po sa inyong likuran. Lord, ikaw po ang magbigay ng mga salita sa aking mga labi. Ikaw po ang marinig, Panginoon, sa pamamagitan ko. Lord, ako po ay wala pong sapat na kakaalaman, kakayahan. Kaya Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng Holy Spirit. Banal na Espiritu, ipaunawa niyo po ang inyong salita ngayong umaga, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, sana ito po ay amin pong maisabuhay, Panginoon. Na ikaw po ay maparangalan sa amin pong mga buhay, lalo na po sa aming pamilya. So Lord, thank you pong muli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron pong isang teacher po sa US, nagpa-assignment po siya sa kanyang mga estudyante. At ang assignment po ay gumawa po sila ng isang reaction paper tungkol po sa Beatitudes. Yung Beatitudes po, Sermon on the Mount po ng Panginoong Jesucristo, Beatitudes. So pina-assignment po niya ito sa kanyang mga estudyante. High school po ito, mga high school. Nung bumalik po yung mga reaction paper ng mga estudyante, marami po sa kanila ay hindi po nagustuhan yung binasa nila. Marami po dun sa mga estudyante niya ay na-offend dun sa Beatitudes. Marami po yung mga, kumbaga, ang pangit po nung reaksyon nila pagdating doon. Sinasabi nila, bakit ganito? Bakit ganito yung Diyos? Ganun po yung reaksyon nila. Ano po sa tingin nyo ang reaction nung guro, nung teacher na ito? Siya po ba ay nalungkot? Sino ang nagsasabing siya po ay nalungkot? Nung nakita niya yung mga estudyante niya na-offend, hindi nagustuhan yung Beatitudes, sino pong nasabing nalungkot siya? Meron po ba? Nalungkot, si Pastor Boy nalungkot. Maliban po kay Pastor Boy, meron pa bang ibang may pakialam? May ano pa po ba? Ano sa tingin niyo po ang naging reaksyon niya? Alam niyo po, hindi po siya nalungkot, hindi po siya nagalit. Ano po ang nagulat? Pwede po, pwedeng nagulat siya, pero ang exact po, sinasabi niya na reaction niya, she was relieved and even happy. Bakit po? Kasi sabi niya, nare-relieve ako, masaya ako because the word of God is still offensive in this day and age. Sabi niya, masaya ako kasi na-offend sila. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos, ang katotohanan, offensive, nakaka-offend dapat ito. Hindi lang dapat ito madaling tangkilikin. Ang katotohanan po dapat nakaka-offend. At ito po ay ang prayer ko today, na sana po itong pag-aaral nating salita ng Panginoon ay maging offensive. Nang sa gayon po tayo ay mapaalalahanan, tayo po ay magising sa katotohanan na nagmumula sa salita ng Panginoon. Kasi po the family is under attack. Ito po ang data, 55% of Filipino families are dysfunctional. Malinaw po ba? Pag sinabi pong dysfunctional, ito po ay characterized by conflict, misbehavior, or abuse. Pag sinabi pong dysfunctional. Ibig sabihin po, more than half ng mga pamilya dito sa Pilipinas, dysfunctional. Magulo ang kanilang pamilya, punong-puno ng conflict,
may mga abuse na nangyayari. Dito po sa pamilyang ito, ang dysfunctional family po, uso po yung neglect, napapabayaan ng mga anak, uso po yung sigawan, uso po yung awayan. Yun po ang meaning ng dysfunctional family. Yung mga iba po, napo-force na lang, napo-persa na lamang to accept negative treatment, nasasanay na lang sila sa negativity. Wala pong open space para i-express nila yung sarili nila. No? Hindi sila, yung mga anak, hindi open sa kanilang mga magulang. Wala pong magandang communication. Yun po ang definition ng isang dysfunctional family. At dito po sa 55% ng mga dysfunctional family sa Pilipinas, 70% po ay single parents, 90% po single moms. So ang dami-dami po. Nakakalungkot po itong data na sa Pilipinas po, ang picture po ng pamilya ay ito. Sira ang pamilya, magulo ang pamilya, hindi buo ang pamilya. Kaya naman po ngayong umaga po, ang pag-usapan po natin, last week po family matters, ngayon po important family matters naman. Ano po yung mga ilan sa mahalaga na aspeto ng pamilya? Simulan po natin. Una po, syempre ang God's Word. Sabi po ng Pastor Boy, last Sunday at narinig ko po ito sa kanya, I think June 12. Last year pa ata to, hindi yung ngayong June 12. Ang ano po yun, qualifications ng isang lalaki para magkaroon ng partner o asawa, yung Word of God dapat nasa kanya. Ang Word of God po, ituturo sa mga asawa. I-cleanse siya by the Word of God. So, nasa lalaki po, nasa husbands po, yung responsibilidad na yon. Ito po yung napag-aralan natin last Sunday. Ngayon, ano po ang mangyayari kapag po yung husband ay tinulungan, sinamahang lumago ang kanyang asawa sa salita ng Panginoon? Ito po yung makikita natin sa Proverbs 22 verse 6. Alam na alam po natin ito. Start children off on the way that they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Train up a child in the way that he should go, sabi po sa ibang salin. So pag yung magulang po, yung husband po, nag-aaral, may salita ng Diyos sa kanyang buhay, magkasama po sila ng kanyang asawa na nag-aaral ang salita ng Diyos, ito daw po ay dapat po na ituturo sa anak. Ito po ay pamilyar. Ito pong next na passage, pamilyar po ba sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them to your children. Ibig sabihin, sabi po rito, pag-aralan nyo ito ang katuruan, ito ang salita, yung husbands, ituturo sa wives. Pag alam na po ng parents, ano po ang gagawin? I-impress. Pag sinabi pong impress, mga kapatid, lasting. Kaya nga po, even when they are old, hindi nila tatalikuran ito. Hindi mo lang ito simpleng sasabihin sa kanila, kailangan maitatak ito sa puso at isipan ng mga anak. Kanina po, nagtaas ang mga magulang. Nagtaas ang kamay ang mga magulang. Sa paanong paraan daw po? Sa next set of verses po, makikita natin. Sabi po rito, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Sabihin po ito sa kanila, ikwento po ito sa kanila tuwing kailan daw po? Kapag kayo nasa bahay, nakaupo, kapag ka po kayo'y aalis, pupunta kayo ng SM, pupunta kayo ng kainan, bibili kayo kung saan man, pinag-uusapan po ito ang salita ng Panginoon. Pag kayo'y matutulog na at sa paggising. Naalala ko po nung ako po ay bata, meron pong mga Bible storybooks na tinuturo po sa akin ng aking ina bago po matulog. No, tinuturo po ito. Mga magulang, ini-impress po ba? Naglalast ba? Sabi po dyan, talk about it. Ano pa po? Sabi sa verse 8, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Nandito, nasa kamay, nasa noo. Nakikita everywhere. Na isa sa buhay. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Ngayon po, meron naman ngayon yung mga nabibili ng mga verses, naka-frame pa yan. Sa bahay po dati,
Lahat po ng verses doon, lahat po ng nakalagay doon, ine-explain po sa akin ni Papa at saka ni Mama. Ito yan. So question po, mga magulang, are you doing these things? Amen. Pinag-uusapan. Nakasulat, nakikita ng mga bata. Sa surroundings, nandoon po. In symbols, nandoon po. Bakit po? Kasi sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 6, Parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Sino po ang magtuturo sa kanila about the Lord? Magulang, parents, hindi po YouTube. Hindi po TikTok. Hindi po Facebook. Hindi TV, hindi gadgets. Ang dami-dami pong mga anak ngayon, mga bata ngayon, ito ang nagtuturo, cellphone. Puro TV. Ayokong masagaabal ako ayokong maabala ako. O sige, diyan ka na lang sa sulok. Hawakan mo yan, panoorin mo yan. Ang generation po ngayon, hindi na magulang ang nagtuturo eh. Pero ito pong sabi sa Biblia. Ang magulang po ang magtuturo. At kung magulang man ang nagtuturo, turuan mo siya ng salita ng Lord. Bakit po? Ano pong nangyari doon po sa binasa natin, sa text natin? Sabi po ni Joshua, sabi niya roon, as for me and my house, we will serve the Lord. Nandun po siya, yung generation nila, nag-adhere doon. Sumunod sa kanya, sumama sa kanya. Pero ano pong nangyari? Nung natapos po yung generation nila, sabi po sa text na binasa natin, another generation followed that knew neither the Lord nor what He has done. Ibig sabihin po, hindi po naituro nung previous generation sa mga anak nila. Kaya po lumaki yung mga anak nila, walang takot sa Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Ito po ang resulta, Judges chapter 2 verses 11 to 12. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of their ancestors who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger. Alam po natin, ito pong Judges, cycle 300 years ng yung Israel po magkakasala sa harapan ng Panginoon, sila ay parurusahan, sila ay mapapahihirapan, sila ay maghihirap ng gusto, tapos po tatawag sila sa Panginoon, hihingi sila ng tawad, magpapadala ang Lord ng judge. Maaayos sila, and then, babalik na naman sila sa dati. Bakit po? Kasi yung mga magulang, hindi inimpress sa kanilang mga anak kung sino ang Diyos, ano ang katotohanan sa Biblia, ano ang dapat buhay na isinasabuhay ng mga anak. Hindi po pinag-uusapan kapag bagong gising o bago matulog. Hindi po ikinikwento habang sila'y umaalis. Kung ano-ano ang napag-uusapan. Napag-usapan na si Rendon. Wala na siyang TikTok tsaka Facebook. Pero Bible story, tanungin mo. Walang alam. Alam niyo po, nakakalungkot. Ako po, lumaki ako. Sunday school, ang dami-daming alam. Yung mga bata ngayon, kahit po sa mga churches, walang alam sa Bible. Pero ang galing sumayaw. Bakit? Kasi po TikTok eh. Gadgets eh. YouTube eh. Ang daming alam sa iba. Pero walang alam sa Panginoon. Kasi po, hindi ginagawa ng magulang yung responsibilidad. Sana po offensive ito. Pero wag po kayo sa akin magalit. Well, kung magalit kayo sa akin, okay lang din. Dahil ito po ay mensahe, salita ng Diyos. Huwag niyo pong hayaang magalit ang Panginoon sa next generation dahil sa kakulangan ng magulang. Hindi po responsibilidad ng mga pastor, makinig po kayo, ng mga Sunday school teachers ng church na ito ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata, sa mga anak niyo po. Hindi po nila responsibilidad, main responsibility yan. Huwag niyo pong iasa sa kanila lang, tuwing linggo lang. Kasi po dapat araw-araw, pag-aalis, pagigising, pag matutulog, kung saan man kayo pumunta, kinikwento po, ibinabahagi po, pinag-aaralan po ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ano pa po? Sabi po dyan, Ephesians chapter 6 verse 4, raise them properly. Training starts at home, mga kapatid. Yung pong pagpapalaki po sa mga bata, kahit po anong turo po ng pastor po dito, ng mga Sunday school teachers po dyan, kung sa bahay po, hindi po ito nasusustain at mas lalo pong hindi na ituturo doon, then hindi po magiging magalang ang mga bata. Hindi po sila magiging on time. Hindi po sila magka-quiet time. Hindi po sila magpe-pray. Hindi po sila mag-aaral ng salita ng Lord kung hindi po ito natitrain sa bahay pa lang.
sa mga hinahandle ko pong youth na pinagkatiwala po ng Panginoon, meron pong mga grupo, meron pong mga kabataan na ilang taon po namin itong pinupukpok na sa kanila. Yun pong mga children na raised sa mga families na nagtuturo noon, makikita mo sa mga magulang na nag-aaral ng salita ng Lord, may quiet time, mas sila po yung merong aptitude, mas sila po yung nakakapag-devotion din kaysa po dun sa mga iba na hindi po ganun pinalaki. Kahit po yung tithing, yung paglilingkod sa Lord, yung pagtatapat sa Lord, ito po ay sa bahay po. Doon po sa bahay sinisimulan. Araw-araw po nasa bahay sila eh. Isang beses o 2 beses lang sila nandito sa church. Tapos dito mo sa church iaasa. So sa bahay po ito ginagawa. Ang salita po ng Diyos ay sobrang integral mga kapatid, na dapat po ito po ay sa bahay na pagbubulay-bulayan, na pag-aaralan sa bahay po na momold ang mga bata according sa biblical standards. Mga magulang, ito po ay responsibilidad natin, ninyo. Raise them up properly, train them, discipline them. Meron pong isang Christian na psychiatrist, meron po siyang sinulat. Sabi niya, how to develop a drug addict or alcoholic. Christian po ito, mananampalatayang psychiatrist. Nagbigay po siya ng 10, hindi po lalabas dyan eh. Hindi, lalabas dyan. Ito po yung 10 na binigay niya. Paano po magpalaki ng anak na magiging drug addict o magiging manginginom? Una po, sabi niya, spoil him. Ibigay mo lahat ng gusto. Pag kaya mo, ibigay mo. Kapag hindi mo kaya, gawan mo ng paraan. Basta pag gusto niya, ibigay mo. Kahit po mga bata, alam na nila yan. Pag bata pa lang, nasimulan na, nagtatatantrums na, nagwawala na, makuha lang yung gusto. Aba, it's working. Hanggang pagtanda po niya, makukuha niya yan. Kasi binibigay mo yung gusto niya. So sabi niya, ito po yung una, spoil him. Lahat ng gusto niya, sundin mo. Unang-una, malalaki yan, drug addict o alcoholic. Pangalawa, sabi niya, never spank him when he does wrong. Pwede mo siyang pagsalitaan, pero wag mo siyang papaluin. Sabihan mo lang, kausapin mo lang. Pero pag hindi mo pinalo, sabi niya, isa yan sa pagde-develop ng drug addict or alcoholic. Napag-aralan po niya ito, sa experience niya po ito, hindi lang po bilang mananampalataya, pero kahit nga mananampalataya pa lang, dapat sapat na ito. Pero sa experience niya, pag hindi mo pinalo ang bata, kahit bungangaan mo yan, drug addict, alcoholic, lalabas yan. Idagdag mo pa, promote his dependence on you. No, meron pong iba sobrang mahal na mahal ang mga anak. O sige, gawin ko na lahat yan. Ako nang bahala rito. Wala ka na. No, anong kailangan mo, anong gusto mo, sa akin mo hahingin. No, paglaki niyan, sabi po netong psychiatrist na ito, ang papalit sa iyo sa dependent, sa pagiging dependent niya, drugs or alcohol. Pag older na siya, iba na yung pagdedependehan niya. Pang-apat, protect him. Mga mothers po kasi rito dahil mamaya po mas mapag-usapan natin ito. Mothers po are homemakers. So sabi rito, protect him from your husband and teachers who mean to spank him, o yung mga pagagalitan pa lang, pagsasabihan. Ngayon nga, bawal mo nang pagsabihan yung bata kahit teacher ka. Kami po ay generation na pagkapasaway ka, may lumilipad na eraser, papunta sa'yo eh. Kung magaling ka umilag, tatamaan niya, nasa likod mo. Kami po nasa labas, nagtuturo, nakatayo kami sa labas. Yun po yung namin. Thank you sa Lord, hindi ko naging teacher yung mga namamatilya, pero meron po noon. Pero tingnan niyo po ang mga kabataan noon at ngayon. Ibang-iba. Bakit? Hindi mapagalitan yung mga bata ngayon eh. Yung gusto nila, yun lang yung dapat makuha nila. Tapos yung iba pa, didemanda pa, itutulpo pa yung teacher o yung kung sino man. Opo eh. Ano pa po? Criticize. Next sa next slide. Criticize his father openly. Doon sa C. Sa harapan ng bata, yung nanay, kung ano-anong sinasabi doon sa kanyang tatay. Mawawala ng self-esteem and respect yung bata doon sa authority. Pwede sana yon mga mamis. O kaya kung ano man, kung pwede itong baligtaran.
pag wala sa harap ng kabataan. Make all decisions for him. Ba, ikaw nang mag-decide, ito susuot mo, ito yung ganyan. So, hindi mo siya hinahayaang magkamali eh. So, pag nagkamali ngayon sa pagtanda niya, hindi niya alam paano magko-cope up. Kasi ikaw yung gumagawa ng lahat. Yung consequences sa'yo din. Alam niyo po, yung mga pagkakamali, yung pagdapa, yung mga ganong bagay, malaking parte o mahalaga sa paglaki ng mga kabataan eh. Ano pa po? Bail him out of trouble always kapag meron po siyang sablay. Ikaw nang bahala, ako nang bahala. No? Ako nang bahalang, Dati po, naalala ko, nung ako po ay, nakwento ko na yata yun, mga grade 3, grade 4, may nilalaro kami, may tinulak akong babae. Nakwento ko na po ba yun? Laruan kami ang laruan po namin noon, yung hantik, yung pula, yung itim, kung hulihin mo, ilalagay mo yung itim na langgam sa lungganong pula, o kaya ilalagay mo yung pulang langgam sa itim. Ginalaro nyo ba yun? Kami lang ba? Ako lang ba yun? Gagamba lang. Nagagamba rin po ako, yung mga nasa mga matchbox, ganyan. Yung kalaro ko po, tinapakan yung itim, paborito ko pa naman, tinulak ko siya. Laglag siya babae. Kinaumagahan po, yung nanay, pumunta, hinahanap yung magulang ko. Naalala ko po, pumunta po si mama, saka si papa, kasi pinatawag sila Tapos po, nung nandoon na sila, di pinagagalitan ako. Siyempre, nag-sorry sila dun sa magulang, dun sa bata. Pero at tanda ko po ito, ang sabi nila, ano ngayon ang gagawin mo? Kasalanan mo yan. Hindi kami ang gagawa ng paraan para kasi ikaw ang gumawa niyan. May accountability na. Pero kapag ikaw yung nagbe-bail out sa kanya palagi, nakaasa sa iyo palagi, hindi po siya madedevelop. Pagtanda niya, drug addict or alcoholic siya. Bakit? Nagre-resort doon kasi hindi niya alam yung gagawin sa buhay Kasi lahat na lang ikaw paano pag hindi mo na kaya o paano pag kailangan siya na, hindi po niya alam, doon siya magre-resort. Always step in. Ano pa po? Step in always to solve his problems for him. Yan, parehas. Mga nanay daw, hindi daw nagsasubmit sa mga husbands. Dinodominate ng wife yung husband. Nakikita po ito ng mga anak. So yung mga husbands naman, magre-resort sa ibang mga bagay. Tapos ito po, take lots of prescription drugs. Nakikita nung anak. So parang madali, may tinitake ka na. So siya rin, pag laki-laki niya, ito yung upbringing niya No? Pag hindi po na-disiplina ng maayos, sabi nung psychiatrist na mananampalataya, pag nagawa ito, asahan nyo ang anak, drug addict or alcoholic. Pag hindi po na-disiplina ng tama, yung mga bata ang naging in control, yung gusto nila ang nasunod, problema po ito. Bakit po? Kasi po, dadating po yung time, natatanda rin po sila, pag lahat po ng gusto nila, nabigay po sa bahay, lahat ng mga layaw nila na ibigay, nakuha nila, darating po yung time pagtanda nila, hindi po mangyayari yun Kasi ang buhay ganun Kaso pag dumating yung time sa trabaho nila, sa school nila, o sa kung ano pa man na yung gusto nila, hindi nila makuha, depressed, anxious na. Bakit? Hindi po na-develop yung tamang coping mechanism para sa sa no, para sa wait, para sa failure. Kasi ikaw yung nag-solve ng lahat, binigay mo lahat, pag gusto niya ngayon na, ibibigay mo din. Hindi siya na-develop. Hindi po kasi na-disiplina ng tama. Alam niyo po yung sinulat niya, How to Raise a Drug Addict or Alcoholic, meron pa po siyang How to Develop a Homosexual, How to Develop a Hysterical Daughter, How to Develop an Adult Schizophrenic, How to Develop a Sociopath Criminal. Bakit po? Sa pag-aaral po niya sa Bible at sa kanyang expertise, ang mga adults po nagiging ganito, o mga bata nagiging ganito dahil po sa pagpapalaki ng mga magulang. Kasi hindi po biblical standards yung naituturo. Kahit po tayo ay mananampalataya, mga kapatid, kung hindi po natin ito natutok sa kanila, nasa symbol, nasa surroundings po nila, hindi po ito na pag-uusapan, hindi po ito na pag-aaralan, may posibilidad po na yung mga bata, lalaking,
hindi maayos. The family is the basic building block of society. Alam po natin ito. Pag po hindi na-preserve ang family, society will crumble. Ano po ang nangyayari sa society natin ngayon? It's crumbling. Kasi po yung basic building block, nagka-crumble din. When the family goes, everything goes, mga kapatid. Alam niyo po ba na sa next data po, kami po ay naka-attend this year lamang po ng drug awareness dito po sa North Caloocan. Sabi po nung pulis na nagsasalita, 80% of crimes dito po sa North Caloocan are drug-related. At among po dun sa 80% na yon, 90% po or I think baka 95 pa nga, nung mga drug-related na yon ng mga kriminal, galing sa dysfunctional families. Hindi maayos ang problema, kaya po tumatakbo, humihingi ng tulong saan? Sa drugs. Kasi hindi po maayos yung pamilya na magulang po dapat ang nagde-develop. Kasi po, hindi po salita ng Diyos ang standard. The ability to pass on meaningful advice to the next generation is lost kapag ka po hindi tama ang disiplina, kapag ka po walang communication. Yan po ang katotohanan ng nakakalungkot. So mga magulang, mga mommies and daddies, nasa inyo po ang responsibilidad na ito. Importante po ang salita ng Diyos. Dapat po na ibabahagi ito sa mga anak. Huwag po puro gadgets, huwag po TikTok, huwag YouTube, huwag kung ano. Okay lang naman si Rachel at yung mga iba. Okay sila, pero huwag puro sila. Kayo naman. Biblia naman. Lord naman. Next po, na importanteng family matter. Obedience and honor. Ephesians 6:1, memory verse ito. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pag sinabi pong children, ang pinatutukuyan po dito ay yun pong mga hindi pa nakabukod. Kung kayo ay nakatira pa sa inyong mga magulang, kayo po ito, lalo na. Hindi ko naman po sinasabing yung mga may pamilya na at yung mga nakabukod na ay wag nyo nang sundin ng inyong mga magulang. Pero ito pong mga ito ay para po sa mga yun, nasasakupan ng under pa. Ang obedience po sa parents ay pag sinimulan, siyempre sa bahay ito, nag-i-extend po yan to the rest of your life. Upbringing and training ito eh. Ito po ay responsibilidad ng mga anak, pero ito po ay itinuturo ng mga magulang sa mga anak. So kapag ka po nag-iiyak sila dyan, nagtatatantrums na ng sobra, ikaw na ang sumunod sa kanila, iba na rin po yun. Kasi, parents, obey your children in the Lord na. Kapag lahat ng gusto nila, ibinigay. Baliktad eh. Children, obey your parents. Yun pong obey, na word, sa Greek po, ito po ay hupakuo. 2 words po siya, compound word siya. Yung akuo, it means to hear. At yung hup means under. Yan. So, pag sinabi pong obey, hupakuo, ang sinasabi po ng Biblia, children, magpasakop kayo, magpasailalim kayo sa magulang ninyo. Taas nga kamay ng mga anak, lalo na nasa poder pa ng magulang. Mga anak dito, magpasakop sa mga masumunod sa mga magulang. Ang sinasabi po kasi ng society ngayon, we have to liberate children from parental authority. Di ba? Iba na ang tinuturo ngayon sa TikTok, sa kung ano man. Sinasabi, ang mga bata may sarili ang rights sa kanyang religion, sa kanyang destiny, sa thoughts niya, sa perspective niya, sa morality, sa kung ano man. Ito na pa yung tinuturo ng mundo. Pero ang tinuturo po ng Biblia, mga anak, magpasakop kayo, sumunod kayo sa mga magulang niyo. Kasi ito ay tama. Amen ba, mga anak? Yawn. Silence. Biblia ito, mga anak. Ang Biblia, hindi dapat sinusunod kung kailan nyo gusto lang.
Ang salita ng Lord, hindi dapat nag-a-adjust sa lifestyle nyo. Kayo ang mag-adjust sa salita ng Lord. Kaya pagka bumagsak lang, nagsusuicide na, nade-depress na eh. Hindi ka lang crush nung crush mo, depress ka na eh. Kung ano-anong pinagagawa, paano? Hindi kayo marunong sumunod. Gusto nyo, kayo yung nasusunod. Ay, lumabas kayo, sabi ng tatay ko dati, kung hindi ka marunong sumunod, lumabas ka rito, hanap ka sa sarili mong bahay. Si Papa nagsabi po nun. Tinanong ko si Papa, pwede ba ako magpahikaw? Ayaw niya eh. O, pwede ka magpahikaw, pero huwag ka na tumira dito. O, pwede naman. Kung gusto nyo gawin yung gusto nyo, eh, huwag kayo humingi ng baon sa magulang nyo. Huwag kayo humingi ng pantuition. Ito po ang basic design, mga kapatid. Tignan nyo po yung 10 Commandments nung in-institute po ng Panginoon yung law. Nahati po sa dalawa. Yung first 4, paano makitungo ang tao sa Diyos. Tama po. Yung next 6, paano po makitungo ang tao sa kapwa-tao. Doon po sa 6 na yon, ilan po ang patungkol sa pamilya? Isa lang. Honor your parents, honor your father and your mother. Isa lang po ito. Bakit? Kasi po, yung isa lang, sapat na para po maging maayos ang relationship mo doon. Kapag sumusunod ang anak sa magulang, maayos. In fact, mga kapatid, yun pong relationship sa pamilya is the key to all relationships. Pag maayos po ang relationship ng anak sa magulang, aayos po lahat yan. Kung naturuan po ang mga anak ng sense of obedience, discipline, reverence, and respect sa kanyang mga magulang, kahit po anong antas ng relationship yan sa labas, maayos po yan. Kaya isa lang sapat na eh. God's basic design for children sa mga anak is they be obedient to their parents. Mga anak, sumunod sa mga magulang. Hindi yung amen. Lakas yung amen niya. Amen. Hindi. Totoo ito. Pambira. The Bible says children are to obey. Hindi yung gusto nyo lang sa Bible. God is love. The Lord shall supply all your needs. I can do all things through Christ who gives me strength. Pag may exam o kung ano man. Kasama po, sumunod kayo sa magulang. Bakit din po kailangang ituro at ba't kailangan ng mga anak ito? Sabi po, tingnan natin, Luke chapter 2, verse 32. Ang Panginoong Jesucristo po ito. Lalabas ba dyan? Sabi po rito, He increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Ang Panginoong Jesucristo po to. 12 years old. Ay, angat tayong konti. Yan. Si Jesus po, mula nung 12, hanggang sa magsimula po siyang mag-minister, ano raw po? Nag-increase siya in wisdom, stature, favor with God and man. Na-develop po ito. Hindi naman agad-agad. So, ibig sabihin po, pag nade-develop ito, wala pa ito sa mga bata sa simula. Kaya kailangan pong ituro sa mga anak ito, sumunod sila at kailangan yung mga anak sumunod. Bakit? Kasi po, yun pong wisdom, kakulangan we have mental needs. Kahit anong sinasabi ng YouTube dyan, anong sinasabi ng Google dyan, meron pa rin maisasabi, mayaman pa rin ang kaalaman ng mga magulang. Eh mamaya, yung makita mo sa Google, kasinungalingan pala, sinunod mo na. In stature, physical needs, may pangangailangan physical, hindi naman malakas agad yan eh. Hindi ka naman magaling agad eh. Sumunod ka muna at ituro ng mga magulang. Ano pa po ang lack? Ano pa ang kulang o makailangan ma-develop? Favor with man. Social needs. So may mental needs, may physical needs, may social needs. Ang mga bata po, naalala ko dati, ang mga bata, bihira lang po marami sa mga bata madadamot. Pero pag tanda, hindi naman eh. Pero yung meron silang hawak, pag hawak nila, ay, hindi mo na makuha yan. Tama? Mag-aaway yan, puro bata. Kasi natural yan sa kanila eh. Yung social na development, i-share mo yan, ganyan. Tinuturo po yan. Kasi hindi po natural sa bata yan. Kaya kailangan yung magulang, hindi dito, kailangan mong sumunod din. Kailangan din itong maituro. Kasi hindi developed agad.
Kahit gaano kagaling yung tingin mo sa sarili mo, mga anak. Ito yung katotohanan. Ano pa po? Favor with God, spiritual needs. Ito ang pinaka-importante. Ang mga bata po, natural yan, palayo. Ang mga lahat naman tayo, palayo sa Lord eh, natural po yan. So kailangan po maituro ito sa mga anak. Kailangan po alam nila ito. Sumunod sila kasi hindi pa po sila okay physically, mentally, socially, spiritually. Tapos gusto mo, ikaw na yung masusunod. At ang mga magulang, wag pong magpatinag. Ikaw ang masunod. Yun ang Bible eh. Yun ang katotohanan. So mga anak, sumunod sa magulang. Amen ba? Yun! May narinig na ako. Amen. Ano pa po? Obedience and honor. Narinig ko po alam ko po si Pastor Reggie na share ito. So bibilisan ko na lang. Ang honor po, pag sinabing honor, yung obedience is an act, pero yung honor is an attitude. If you act without proper attitude, ang tawag po doon, hypocrisy. So kapag sumusunod ka lang, padabog, sumunod ka nga, pero walang honor. Sabi ni nga ni Pastor Reggie, walang kausap. Ay. Walang kausap. Hindi. No? Pagka sumunod ka, pero galit ka, unwilling ka, nagdadabog ka, you are a hypocrite. Kapag ka bitter ka, reluctant ka, selfish ka, that's not the right spirit, mga anak. Sumunod nang may tamang attitude. Honor ang tawag doon. At sabi sa Bible, Ephesians chapter 6, verses 2 to 3, honor natin sila. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise. So, meron naman eh. No, merong kapalit eh. That it might go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Kaya sabi ko, si Lola, napakabait siguro. 99 years old eh. Kaya naman po mapapansin nyo, di lang sa kinakain yun eh. Yung mga matatanda ngayon, yung mga dating bata sila, masunurin sa magulang eh. Kaya nga haba ng buhay. Treat our parents with honor, mga kapatid. Ang Panginoon po is after the attitude much more than the act. Kung ano yung nasa puso, mas yun ang gusto ng Panginoon. Pag sinabi pong honor, you put your parents in high esteem. Binavalue nyo sila. Ginagalang nyo sila, pinaparangalan nyo sila, pinapahalagahan nyo sila. Mga anak, pinapahalagahan nyo ba ang mga magulang nyo? O kapag ka naalala nyo lang sila kapag ka gusto mo ng bagong cellphone? O kaya may lakad yung barkada, kailangan mong magpaalam. Kailangan mo ng pera. Gusto mo ng bagong sapatos. Uso pa naman ang liga. Gusto mo ng pang-uniform. Gusto mong manood ng Barbie. Huwag niyong i-take for granted, mga anak, ang inyong mga magulang. When was the last time, mga anak, you said, I love you sa inyong mga magulang? May tumatawa ron. Kailan yung last time? Hindi na matandaan. Habang nandiyan pa sila, mga anak. Amen. Tapos iiyak-iyak, real talk. Ang bira. Tapos ang ganda-ganda ng sasabihin nyo kapag ka-eulogy. Hindi na maririnig. Tapos sa post nyo, I love you, ma. Tapos ikaw naman, nakahiga lang, yung nanay mo nagtatrabaho. Hindi ko naman kayo nababantayan sa inyong mga bahay. Hindi ko alam kung anong ugali at mga ginagawa nyo. Pero, i-honor nyo, mga pahalagahan nyo ang inyong mga magulang, mga kapatid, mga anak. Mamimiss nyo sila, pero more than that, salita ng Panginoon ito, katotohanan ito. Alam nyo po, included dun sa honor, ay yung financial support. Kasi po, yung Matthew chapter 15 verses 1 to 6, si Jesus po ito, in-interpret niya yung commandment, honor your father and your mother.
Yung paggamit po niya rito, same ng paggamit sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 relating to money. So hindi lang, may financial support. Yung iba kasi, lalo na ang mundo, itong sinasabi, yung mga inspirational speakers, mga motivational speakers. Ang mga anak, hindi yan investment, yung mga ganun, di ba? Ganun eh. Responsibilidad niya yan. Tama naman. Responsibilidad. Pero kung mahal mo magulang mo, i-honor mo sila, tama yung attitude mo, pag hindi niya na kayang magtrabaho, magpundar nung para sa pangangailangan niya, aba anak, pinalaki ka ng maayos, i-honor mo sila financially. Again, kung may iirap sa akin, biblical po yun. May invite pa ba ako next month, Pastor? Tingnan niyo po yung epekto ng disobedient children sa Proverbs pa lang. Sabi sa Proverbs 10 verse 1 saka 17 verse 25, pagka disobedient ang anak, it brings grief to his mother. Lungkot na lungkot ang nanay. Pipighati. Rebelde sa tatay. It brings sorrow to his father. Disaster to his father, a disgrace to his parents. Lumalabas, ginagamit mo lang ang magulang mo. Kasi kailangan mo lang sila kapag hihingi ka ng baon, magpapahatid ka, kailangan ng pirma sa kung ano man, may kailangan ka, tapos pag wala ka ng kailangan, di ka na malambing, di mo na sila ino-honor, di mo na sinusunod. Ikaw na yung boss sa buhay mo. User ka. Sabi ng Bible. Kawawa ang mga magulang, oh. Kung hindi sumusunod ang mga anak. Ayun nga, oh, magiging magulang din kayo. Maranasan nyo rin yan. Pero, ayun, huwag nyo nang hintayin yun bago kayo sumunod. Pambira. Mahal kayo ng mga magulang nyo. Iba man ang sinasabi ng mundo, standards ng mundo ngayon. Sinasabi ng Biblia ito at alam ng mga magulang nyo yan. Mahal kayo ng magulang nyo. Sundin nyo sila. At mga magulang, kung mahal nyo ang mga anak nyo, ituro nyo po na sundin nila kayo. Hindi sila yung masusunod. Next po, na importante. Importante po ang salita ng Diyos. Importante po na may maituro ang obedience and honor. Pangatlo po, ito ay napaka-importante rin. Kailangan po spirit-filled ang pamilya. Lahat po tayong mga mananampalataya, pag tinanggap natin si Kristo, indwelt by the Spirit. Pero hindi po lahat ng tumanggap sa Lord, filled with the Spirit, puno ng Holy Spirit. Pag sinabing filled with the Spirit, sa pinaka-simple na definition, you live by the Spirit. Ang Holy Spirit ang nagkokontrol sa buhay mo. Ito pong aspetong ito, hindi lang po sa loob ng church. Gaano kakadalas dito sa church? Kahit yung pinaka-active na, maliban dati may nakatira pala dito. Madalas talaga. Pero ang dalas mo sa pamilya mo. Yung Holy Spirit, it is the power, mga kapatid, to live out yung katotohanan na naituro. Kapag ka po hindi spirit-filled, karnal ang tawag. Pag po karnal ang mananampalataya, asahan mo, dysfunctional pa rin yan. Maniwala po kayo. May discord sa pamilya. May awayan. Pwedeng may sigawan. Bakit? Hindi po controlled ng banal na spirito eh. Ephesians chapter 5 verse 21, spirit-filled relationship. Paano po ito? Ano ang picture nito? May submission, submitting yourselves one to another in the fear of God. At sumunod po dyan, wives, submit your husbands. Pero bago pa yon, sa loob ng pamilya, mag-submit na. Magpasakop na in the fear of God. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, sa pamilya pa lang, umayos ka na bago mo maging o gustuhin maging maayos dito sa church. Sa bahay pa lang. Alam ko po, nabanggit ko na ito, babanggitin ko pong muli. Kung ano ka dapat dito sa church, ganun ka dapat sa bahay.
Hindi pa pwedeng ang ayos-ayos mo rito sa church, nagpapasakop ka, tapos sa bahay. Nak, bili ka nga nito, wait lang. Tapos na kumain, hindi ka pa nakabili ng panluto sa pagkain, pwede ba yun? Nainom na, wala pa rin yelo, nagpapabilihan, lapit lang ng tindahan, wait lang. Pero pag dito sa church, pakiano nga to, ay opo pastor, opo ate, bilis mo eh. Tapos sa bahay, hindi ka ganon. Mga kapatid, sa bahay muna bago sa church. Your family is your first ministry. Ganon ka dapat sa classroom. Kung ano ka sa classroom, sa bahay. Pasakop ka muna sa bahay. Kung maaasahan ka sa kung saan man, dapat sa bahay, first and foremost, maasahan ka rin. Ng mga magulang mo, ng kapatid mo. Lalo na po ito para sa mga leaders. Hindi lang sa mga 1 Timothy chapter 3 verse 4. He must manage his own family well and see that his children obey him and must do so in a manner worthy of full respect. Ngayon mga kapatid, yung translation kasi nito, he kasi isa lang eh. Pero pag titignan po natin dun sa original na Greek, hindi po masculine yung he eh. No, hindi po siya masculine kasi po na-translate lang. Pwede po ito pati sa mga babae, hindi lang po sa lalaki. Ang sinasabi po dito, yung responsibilidad mo sa bahay, kung ama ka, kung ina ka, gawin mo muna doon bago mo asahang gagawin mo sa church. Lalo for the leaders. Kung ikaw ay anak, yung responsibilidad mong mag-obey doon, i-honor yung magulang mo, nandun ka sa kanila, gawin mo muna doon bago sa church. Lalo na kung leader ka. Kasi nakikita nung mga nasa ilalim mo eh. Dito, pag sa bahay, wala ka eh. Di ganun din sila, tutularan ka na nila. So, kailangan spirit-filled. Ito ang gusto ng Holy Spirit, mga kapatid, maniwala kayo. Hindi po sapat na sa church okay ka, sa bahay hindi. Hindi nasisiyahan ng Panginoon doon. Ang spirit-filled, kung ano ka sa church, ganun ka rin sa bahay dapat. Mas madalas ka sa bahay eh. That spirit-filled life. That spirit-filled family life. Maging maayos muna sa bahay bago dito sa church o kung saan man. So yung husbands, yung fathers, na-describe na po sa atin last week. Children, ngayon naman, obedience and honor. Mga mothers meron din. Pero alam ko po, mas mapag-aaralan to sa mga next na Sundays eh. Pero konting pahapyaw lang po. Tingnan po natin yung Proverbs chapter 1 verses 8 to 9. Kanina po sabi ko ang mothers are homemakers. Tingnan natin. Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. Alam niyo po sa ibang salin, do not forsake the law of your mother. Batas. O, batas. Sabi sa Bible, hindi po sabi ni Pastor J o ng kahit sinong pastor. Biblia po ang nagsabi. Huwag niyo pong i-forsake yung teaching. So hindi lang po tatay, pati po nanay, meron pong responsibilidad na ituro, na ipamuhay, matutunan ng batang ipamuhay ang salita ng Diyos, ang principle ng Bible, hindi ang prinsipyo ng TikTok at kung ano pa man, inuulit ko. Magandang pakinggan sa internet, pero kasinungalingan. So mothers, fathers, lalo na yung mga mothers, mas meron kayong time, generally speaking, sa inyong mga anak. Nawa naman, standard ng Panginoon ang maituro. At pag nangyari yon, ano po ang sinasabi? Proverbs chapter 31, simulan natin, verse 10. Ang mga mothers daw po, her price is far above rubies or pearls. Grabe po yung value ng mga ina. Sobra po ang value ninyo. Yung iba po, marami po, siyempre nasanay, bago naman ikasal, may mga kanya-kanyang careers yan. Pag nag-asawa na, minsan merong resentment na nabubuo, minsan may adjustment. Kasi nga, parang hindi ko na ito magawa, hindi na ako kumikita, parang ganun, umaasa na lamang ako. Ang sabi po ng Bible, kahit ganun, o halimbawang ganun man, ang value mo, mothers ang pinag-uusapan, is far above rubies or pearls. Ang taas-taas po ng value nyo. Napakahalaga po ninyo, mga nanay. Mga anak, pinaparamdam nyo ba ito? Pero ito po ang sabi ng Bible, kahit mga nanay,
ang taas po ang halaga po ninyo. Sobrang halaga po ninyo. Her trustworthiness. Her husband, sa verse 11, has full confidence in her and lacks nothing of value. Bilang homemaker, ang mga nanay po ay mga wise spender yan. Ako, ang gagaling sa pera. Dapat ganito mapagkakatiwalaan at hindi lang po sa pera, sa kahit ano pong mga bagay dito. Ito po ang mga nanay. Sobrang mapagkakatiwalaan. Sobrang efficient ng mga nanay. Thank you po sa inyo, mga nanay. Ano pa po? Verse 12. She does him good. Yung him po dito ay husband and not evil all the days of her life. Sinusuportahan po, she does. Active. Sinusuportahan po niya ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa. Yung mga fears and anxiety ng mga mister. Generally speaking po kasi, ang mga lalaki, hindi po yan maboka. So kapag hindi po nila nasabi ito sa kanilang mga asawa, walang pagkakataon, sa iba po nila yan, I mean, pwedeng sa ibang babae, pwedeng sa ibang atmosphere. Pag mananampalataya, dapat hindi. Katulad nga ng sabi ni Pastor Reggie, ang JACF, mabait. Hopefully. Sabi ko yun Ganun, kaya po, generally po ito, ang mga lalaki na po, mas marami po ang manginginom. Bakit po? Hindi masabi sa partner at hindi maboka So, maghahanap ng iba kasi sasabog Sasabog din ba yan Pero, ayun po, she does him good. Wives, support. Ano pa po? 13 to 14. She selects wool and flax and works with eager hands. She's like the merchant ships bring her food from afar. Mga merchant ships po, dumadayo yan Pero pinapakita po dito yung productivity ng isang nanay. Ang tatay po, marahil nasa trabaho. Ang mga nanay, napakadami nang nagawa sa loob ng ilang oras. Isang oras, ang dami nang nagawa. Sobra pong ang dami na ganyan. Minsan po, alis ako pagdating ko sa bahay. Inaasahan ko po si Ake magpapahinga Galing pupunta ako ng feeding po, ganyan. Pagdating ko po, ang dami nang nalinis. Grabe, thank you, Mrs. Thank you po, mga mami. At pagkatapos nun, meron pa. Sapat na sana sa isang araw. Pag lalaki po yung gumawa nun, baka pandalawang araw Sorry po sa mga tatay o mga lalaki, pero baka ako lang to, no? Baka pag yung ginawa niya nung 3 oras, baka 2 araw ko gawin Pero ganun po yung pagpapakita ng productivity ng mga nanay, mga wives. Kaya po naman, grabe yung value ninyo. Nag-iba man po yung lifestyle, nag-iba man po yung environment, pero grabe po ang value ninyo because of this. Ito pa po, verse 15. She rises also while it is yet night. She provides food for her family and portions for her female servants. Grabe po yung sakripisyo. Wala pa yung araw, naunahan mo pa yung sunrise. Sino po rito yung, 2:00, gigising na kasi may pasok yung anak, magluluto na ako, magpapainit na ako ng tubig, yung mga ganyan. Pwede naman pong gawin ng tatay yan, pero napakadalang. Pero mga nanay, matik po yan. Mga anak, napapasalamatan nyo ba mga nanay nyo? Pagising nyo, may ulam na? May baon na? Papasok ka na lang. Tapos, magdadabog ka pa. Diba? So, grabe po ang sakripisyo ng mga nanay. Hindi lang po yung physical pati po yung buhay ba? Naiiba ng husto But that's a sacrifice na design po ng Bible. Yung supportiveness, yung trustworthiness, kaya grabe po ang value ng mga nanay. Na may nanay din dito. Mother's Day ba ngayon? Wag na natin pong hintayin yun next year. Pero, matindi rin po ang responsibilidad. Pero thank you po sa inyo. Her reward, tignan naman natin po yung reward. Hindi naman puro sakripisyo lang. Proverbs 31 verses 27 to 29. She watches over the affairs of her household. Grabe, homemaker No, naaral mo. Kaya po ang mga nanay, ang gagaling din sa mga subjects Tagatulong yan sa mga hirap na mga assignment
buong affairs eh. May madumi dyan, may assignment dito, may asong nagpupo dyan, yung mga ganun, o kung ano man. Her children arise and call her blessed. Mga anak, ano ba, may pakonsuelo man lang ba sana? Yun ang reward niya, oh. Her husband also, and he praises her. Mga husbands. No? Sabi nga ni Pastor Ninong, kinukultivate yan. Na-appreciate ba natin? No? At mag-thank you naman. I-kiss naman. Ano yun? Mani-pedi naman. Pagka, ano, no? Many women do noble things, but mothers surpass them all. Kinikilabutan po ako ngayon, no? Many women do noble things. Sa society, sa kung saan pa man, pero pag nanay ka, higit ka sa kanila. Ito po ang mga magulang, mga nanay, lalo na pag biblical. Pero ito po kayo, grabe po yung sakripisyo ninyo. Pero alam niyo po kung paano ito magagampanan, pati yung mga anak, kapag spirit-filled. Kasi kapag hindi ka full of the Spirit, hirap niyan. Hirap niyan. Hindi po kaya yan pag ikaw lang. At pag hindi mo nagawa yan bilang homemaker, gulo ng pamilya. Mahirap. Kaya kailangan po yung feeling of the Holy Spirit. Pero hindi lang po sa mga nanay. Kailangan po pati mga anak, yung naituturo sa inyo para maisabuhay, help of the Holy Spirit. Yung mga fathers po, na grabe din yung responsibilidad, help of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit control our lives. Mga kapatid. Kung huling beses ko na po kayong makikita rito, sana po matandaan nyo ito. Pero mga kapatid, mga magulang, responsibilidad po, tapos na po tayo. Responsibilidad po natin ang salita ng Diyos. Pag-aralan, magpakalalim po tayo rito nang sa gayon, maituro po ito sa mga anak. Mga anak, sumunod sa magulang. Huwag selective. Ito ay ang nararapat o ang kalooban ng Diyos. At pamilya, magpakontrol sa Holy Spirit. Huwag sa sarili. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pamilya. Thank you, Lord, sa pamilyang meron kami. Alam po namin, Lord, di ito aksidente. Nandun kami sa pamilyang yon, kalooban mo. Panginoon, kung meron man pong mga medyo konting problema sa pamilya, Panginoon, inihiling po namin ang biyaya mo. At inihiling po namin, Lord, ang pagkilos ng Holy Spirit sa buhay po namin. Kontrolin nyo kami, Panginoon. Sa mga mananampalataya na po ang buong pamilya, Panginoon, let the Holy Spirit have control over their lives, Panginoon. Nang sa gayon, lahat po ng mga responsibilidad, lahat po ng mga kailangang gawin na ayon sa salita mo, Panginoon, magampanan po namin. Panginoon, sana po yung mga naririnig namin na ituturo po ng mga pastor dito sa church, sa mga devotionals namin, Panginoon, through the help of the Holy Spirit, makita po sa mga pamilya namin, sa loob ng tahanan, sa loob ng kwarto, sa mga relationships, Panginoon, ng mga magkakapatid, ng mga magulang sa anak, Panginoon. Nawa po maisabuhay namin ang katotohanan ito through the help of the Holy Spirit, Panginoon. Lord, thank you for our fathers, thank you for our mothers. Hindi po kailangang Mother's Day or Father's Day para i-honor po namin sila because children have to honor their parents, Panginoon. So thank you po sa buhay nila. Panginoon, patuloy niyo silang samahan upang mapalaki po ang mga anak, masamahan sa mga malalaki na ang mga anak. Maturuan ang dapat, Panginoon. Nihiling po namin, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat pamilya na bumubuo po ng Grace Abounds Christian Fellowship, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong mga napag-aralan namin, Lord, makita sa pamilya namin. Kami po yung mga magulang dito, Panginoon, maging responsable kami sa pagpapalaki ng mga anak. Kung kami po yung mga anak na nandirito, Panginoon, sumunod kami sa aming mga magulang. Kung kami po ay parehas, Panginoon, nawa, Lord, through the help of the Holy Spirit, magampanan po namin ang mga ito. Para, Lord, yung mga nakapaligid po sa pamilya po namin, makita kung sino yung Diyos na sinasamba namin. Maparangalan po kayo, Panginoon, sa pamilya po na ipinagkaloob niyo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. So, Lord, we are entrusting our families into your hands, Panginoon. Humihiling po kami ng pagkilos mo, Panginoon. Gamitin niyo po kaming daluyan ng pagpapala, lalo na kami pong mga nakapakinig ng salita pong ito. Pag uwi namin, Lord, nawa po ma-apply namin ito.
Panginoon, sa aming mga pamilya. Salamat po sa salita mo. Salamat po sa puso't isipang nakapakinig, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.